Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Pahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng pangatlong linggo ng karaniwang panahon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga amin na mahal ko mga kapatid, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. At sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Sapagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon, may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at siya'y sapat na. Kundi gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siya napakita, ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao.
Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya ay dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Magsitayong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem. Inalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin mo na niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya maluluuban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito. Maaring
ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng pangatlong linggo ng kanilang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong pinakatima ay tungkol sa Espiritu Santo. Ano po ang gawa ng Espiritu? Ang una sa lahat, dahil sa Espiritu Santo, nagkatawang tao ang salita ng Diyos. At sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria, siya yung ating Hesus Nazareno. At ang ating Hesus Nazareno, ayon pa sa ating unang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 9, verso 15 at versikulo 24 hanggang 28, na siya yung dakilang saserdote na minsanan lang mag-alay at nagkaroon ng pagpapatawad ng kasalanan at nagkaroon ng kaligtasan. Hindi kagaya ng mga dakilang saserdote sa lupa ay mag-alay para sa kanyang kasalanan at mag-alay ng susunugin para sa pagpapatawad ng kasalanan ng iba. At ang ating Panginoon ay pumasok hindi sa templo dito sa mundo na material at physical. Siya ay pumasok sa pinaka-templo at yun yung langit. Kaya ibang antas ang ating Panginoon. At dahil ibang antas, kailangan na ating makita na mas dakila, ayon pa nga sa ating Salmo 27, mas dakila ang Diyos na sumasa atin sa magitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kaya dapat tayong mag-awit ng papuri sa Kanya. Pero, nasa atin nga at sumasa atin ang Panginoong Diyos sa pangitan ng ating pong Hesus Nazareno, hindi naman siya tinatanggap ng mga iskriba o ng mga parisiyo. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 22 hanggang 30, ang ating Panginoon, habang siya'y naroon sa kanyang ginagawa na kanya pong pinalayas ang mga demonyo, kanyang pinagaling ang mga may sakit, at siya'y nagtuturo tungkol sa mabuting balita o ebanghelyo, itong mga eskriba nagsabi na nasa kapangyarihan siya ni Beelzebul at siya nagpalayas ng demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. Hindi po ba kapag tingnan po natin ang pag-iisip ng mga eskriba ay mali na paano palayasin ni Satanas si Satanas? Kaya ito yung tinatawag natin na mali na pagtingin. Kaya sinabi ng ating Panginoon na paano palayasin Satanas laban kay Satanas. At paano kung halimbawa si Satanas nga ay nasa isang kaharian, sa pangkaharian, eh di wala na sanang Satanas dahil kapag ka ang kaharian at versus sa isang kaharian, kapag ka ang magkasambahay ay mag-away-away, talagang hindi mananatili ang sambahayan, hindi mananatili ang kaharian. Bakit nandoon pa? Kaya sinabi ng ating Panginoon, mayroon pa siyang isang talinghaga na kung saan ang isang bahay na mayroong isang malakas na kapangyarihan doon,
hindi mapapasok. Pero kung mayroon pang mas malakas at ito ay talunin ng mas malakas pa, lahat ng mga inangkin ng taong yon ay masamsam, matalo siya. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na siya yung malakas na kapangyarihan na makipaglaban sa demonyo at hindi yung sinasabi ng mga eskriba na nasa kapangyarihan ni Beelzebul o kaya ng demonyo, nagpalayas ang Panginoon sa demonyo. Yan po ay hindi mangyari. Kaya ang ating Panginoon ay nagpalayas ng demonyo dahil siya yung nagkatawang tao na salita ng Diyos. Na sa pamagitan ng Espiritu Santo na hawak ng Panginoon, lahat ay kanyang mapagaling sa mga may sakit, ang mga masamang espiritu ay mapalayas, kaya ang mga inalihan ay maging malinis na, at sila ay tinuturuan niya ng mabuting balita o ng ebanghelyo. Kaya importante na dapat nating tingnan na ang lahat ng gawa ng Panginoon ay gawa ng Espiritu ng Diyos o ng Espiritu Santo. Kaya mayroong Ama, mayroong Anak, at mayroong Espiritu Santo na siya yung kumikilos upang tayo ay magkaroon ng buhay na naaayos. Pero dito po sa mga pagbasa, sinabi ng ating Panginoon na ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Ano yung lumait sa Espiritu Santo? Yung hindi makatanggap na ang Panginoong Hesus Nazareno ay siya yung salita ng Diyos na tunay na tao at tunay na Diyos. Kaya nilait ang Espiritu Santo dahil nagkatawang tao ang salita ng Diyos dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya isang panglalait kapag hindi matanggap ang ating Pong Hesus Nazareno na siya tunay na Diyos, hindi lang tunay na tao. Pangalawa, na kung ano yung tinuturo ng ating Panginoon. At ang kanyang tinuturo, yun yung ebanghelyo. Ang ebanghelyo, ibig sabihin, mabuting balita. Kapag hindi natin matatanggap ang tinuturo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, yan ay panglalait din sa Espiritu Santo. Dahil ang pagtuturo ng ating Panginoon ay pagtuturo ng katotohanan at ang kanyang mensahe ay mensahe ng Diyos. Kaya ang hindi makatanggap ng pagtuturo ng Ebanghelyo ay nanglalait sa Espiritu Santo. Kaya kailangan natin, ayon nga sa mga santo, lalo na sa San Ignacio de Loyola, kailangan natin ang discernment of the spirits. Yung magnilay-nilay tayo kung ano ang galaw ng Espiritu Santo sa buhay natin, lalo na sa ating simbahan. Sapagkat ang Espiritu Santo na sa salitang Hebreo, ito ay Ruach Hagadis. At sa Koinoco na Grigo, sapagkat ang ating Ebanghelyo nakasulat sa Koinoco na Grigo, ito ay Hagiop Pneuma, na sa Latin naman, Spiritus Santos, sa English, Holy Spirit, sa atin ay Espiritu Santo. Yun yung gumagalaw ngayon sa atin. At ang Espiritu Santo, siya yung paraklito, siya yung gabay, siya yung naglilinis sa atin, siya yung nagpapabanal sa ating simbahan. Siya yung tunay na gagabay sa atin. Kaya kailangan na ang lahat ay magabayan ng Espiritu Santo at tanggapin ang ating Panginoong Hesus Nazareno na tunay na Diyos at tunay na tao sa nagawa ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang
biyaya ng Diyos Ama para sa atin. Kaya huwag tayong gagawa ng kung ano-anong mga post sa Facebook ba at iba pang mga sites sa internet na kuminsan nilalait ang Espiritu Santo. Hindi po mapapatawad ang nanlalait sa Espiritu Santo. Ang sabi ng Panginoon, ang ibang kasalanan at panglalait sa Diyos ay mapatawad, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ingat po tayo sa hindi natin pagkaroon ng pananalig sa paggalaw ng Espiritu sa buhay ng simbahan. At kung minsan naging kritika tayo tungkol sa mga pagtuturo ng simbahan, sapagkat ang pagtuturo ng simbahan ay isang pagtuturo o doktrina na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Sundin po natin kung anumang mga doktrina at lalo na mga dugma ng ating simbahan, sapagkat lahat po ng galaw ng simbahan ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Magdasal tayo lagi sa Espiritu Santo na tayo rin sa ating buhay personal, siya ang gagabay sa atin bilang Paraklito. At sa pamilya, lalo na ang pamilya, na magabayan ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga pamilya ngayon, nagkaroon na ng kaibahan. Doon na lang karamihan sa mga cellphone ang mga bata o sa mga internet sites. Kaya nagka-problema ngayon ang mga kabataan. At kung ano mga problema ng mga sexual at iba pa, yan ay dahil napalayo na tayo sa Espiritu ng Diyos. Magkaroon tayo ng panalangin na naway ang liwanag ng Espiritu ng Diyos ay siyang gagabay sa atin. Yung gustong mabigyan ng gabay at liwanag ng Espiritu Santo, pumalakpak ng malakas upang ang Espiritu ng Diyos ay siyang gumagabay sa atin at kumikilos sa atin. Siya nawa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan. Buong tiwala tayong lumapit sa Ama, dala ang ating mga inadalangin mithiin at atin pong itutugon, Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang simbahan, naway mapanibago at sumaksi ng may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay upang makatulong sa pagpapanumbalik sa mundong nasadlak sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga nagdidigmaang mga bansa, naway matutong mamuhay sa pakikiisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang tapat na yumao, naway mailigtas sa kasamaan ng walang hanggang kamatayan. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan.
Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masamang at hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan, aming alay, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayuan lahat. Manalangin niyo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaso na hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingapan ng loob ang tayong likamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pag-iling pinahintulot na makabalik siya sa pangitan ni Kristo Jesus. Kay kaysa namang hel si siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng Banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na Himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaniripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin managaling na utos sa turno isusupay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan sa lahat. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Siyang galang ang katawan.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng Pari o Lay Minister ng Katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng Pari o Lay Minister. Sumunod po tayo. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagpantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw. Sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob sa aming pakikinabang sa iyong kanang loob na bumubuhay. Lagi naman naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinigay. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat ay nabinyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya kailangan po nating tanggapin ang paggalaw ng Espiritu Santo sa buhay natin sa pangitan ng sa buhay na matuwid at laging gumagawa ng mabuti at ating ituwid ang ating mga pamamaraan at ang ating ugali ay laging mabuti. Sapagkat kung hindi po natin sinasabuhay ang Espiritu
Santo sa ating kalooban. Ngayon na po ang paspas. Mangyari po namin itaas bagya, may bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihagpos niya ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kalingan ka na nagsusumamo sa iyo. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo naming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng bisyo nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming lahating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati